May bahay ka sa lupa ng kapatid mo at nag-invest ka sa improvements. Pero pwede ka bang ma-reimburse? Sa kasong Onisimo Agapito versus Marilyn Agapito na may GR number 255157, tatalakayin natin kung sino ang may karapatan sa lupa at bahay at paano ipapatupad ang civil code sa ganitong sitwasyon. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Taong 2015, nagsampa si Marilyn ng unlawful detainer sa Metropolitan Trial Court o MPC laban sa kanyang kapatid na si Onisimo. Ipinahayag ni Marilyn na siya ang ganap at rehistradong may-ari ng isang parcel ng lupa na saklaw ng Transfer Certificate of Title number T-100482. Isinalaysay niya na sa loob ng mahigit 10 taon, si Onisimo ay nanirahan o gumamit ng naturang lupa dahil lamang sa kanyang pagpapahintulot at walang binabayarang upa. Gayunpaman nang walang kaalaman o pahintulot ni Marilyn, nagtayo si Onisimo sa nasabing lupa ng isang bahay na may market value na 21,600. Ayon kay Marilyn, ipinaalam niya kay Onisimo ang kanyang balak na gamitin ang lupa, ngunit tumanggi itong ibalik o isuko ang pagmamay-ari at posesyon ng lupa. Dagdag pa niya, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi sila nagkaroon ng kasunduan kahit sa barangay conciliation proceedings. Dahil dito, noong September 2014, sa tulong ng kanyang abogado, nagpadala siya ng sulat na nag-uutos kay Onisimo na lisanin ang lupa at isoli ang posesyon nito. Ngunit hindi ito pinansin. Ayon naman kay Onisimo, nasa kanya na ang posesyon ng lupa simula 1980s at itinayo niya ang bahay noong taong 2000. Sa katunayan, tiniyak pa ni Marilyn kay Onisimo na kung sakaling maibenta ang lupa, babayaran o i-reimburse niya ang halaga ng bahay na itinayo nito. Ngunit ikinagulat ni Onisimo na kalaunan ay hiniling ni Marilyn na lisanin na agad niya at ng kanyang pamilya ang lupa nang walang anumang alok na bayad o reimbursement. Iginiit ni Onisimo na handa niyang isuko ang posesyon ng lupa, ngunit nakabatay ito sa kanyang karapatan na babayaran ng alaga ng bahay at ng mga improvements na ginawa niya roon ng may mabuting paniniwala o good faith. Ayon sa Municipal Trial Court, si Onisimo ay walang karapatan sa reimbursement. Siya ay inutusang lisanin ng property at dapat din daw magbayad ng rentang 2,000 pesos monthly mula sa panahon na inidemand ni Marilyn na umalis siya hanggang sa mavacate ang property. Nang umakyat ang kaso sa Regional Trial Court, pinanatili ang ruling. Ang occupation ni Onisimo ay mere tolerance lamang, hindi good faith. Habang sa Court of Appeals naman, bahagyang binago ang desisyon. Reimbursement lang sa necessary expenses sa lupa, i-vacate o lisanin ang lupain ni Marilyn at magbayad ng 2,000 pesos monthly rental simula ng demand hanggang malisan ang lupain. Ang tanong, may karapatan ba si Onisimo bilang builder in good faith? Ayon sa Supreme Court, factual issue ang consent at knowledge. Ang lower court dapat ang may hatol sa facts ng kaso. Natukoy din ng Supreme Court na parehong bad faith sina Onisimo at Marilyn. Kaya Articles 448, 546 at 548 ng Civil Code ang applicable. Ayon sa Article 448 at 453, ang builder in good faith ay may right to reimbursement at retention kung naniniwala siyang siya ang may-ari. At kung parehong bad faith, ang rights and obligations ay treated as if in good faith. Sa kasong ito, ang opsyon ng may-ari, bayaran ng improvements at i-retain ang property o i-offer na bilhin ang property sa builder sa market value o kaya singilin ng reasonable rent. Tandaan po natin na ang mere tolerance o pahintulot ng may-ari lang ay hindi sapat kung walang consent o knowledge. Ang knowledge ng may-ari sa construction ay mahalaga sa pag-determine ng good faith.
Sa kaso natin today, ang Agapito case ay remanded o ibinalik sa Municipal Trial Court para i-determine ang value ng improvements para maayos na mai-apply ang Civil Code. Kung may bahay ka sa lupa ng kapatid mo o kaibigan, tandaan hindi automatic ang karapatan sa reimbursement. Subscribe na sa ating channel para sa iba pang legal tips in Filipino. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.